naikwento doon ni Maribel na 15 pa lang, parang meron ng mga biniling mga garbage bag at kinobera na yung supa. Ibig sabihin, parang nagpaplano na sila. Planado na mag-asawang suspect na sina Pia at Christian Panganiban ang ginawang pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Molinito at anak nitong si John Ismael. Ayon kay Quezon City Police District Director, Police Colonel Randy Glenn Silvio, ang mag-asawang suspect ay mga car agent at inaanak sa kasal ng biktima. January 16, nang may report ang pagkawala ng mag-inang Molinito sa Quezon City Police District. Isang araw, matapos silang magtungo sa bahay ng inaanak sa Novaliches para sa binibiling Montero. January 19, idineklarang missing ang pulis at anak nito. Sinabi ni Police Master Sergeant John Molinito, asawa ng biktima, huling nagpaalam ang kanyang mag-ina na ibebenta ang kanyang Innova sa Novaliches sa halagang 450,000 pesos. January 24, natagpuan ang bangkay ni Molinito sa isang sapa sa Pulilan Bypass Road sa Bulacan. Pinatay si Diane Marie Molinito sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Ang kanyang anak po na si John Ismael ay ginapos ang ulo ng plastic bag at namatay dahil sa pananakal. Ang bangkay ng anak nito natagpuan naman noong January 29 sa Victoria, Tarlac. Katapos mangyari, isinakay po sa kotse ang dalawang katawan kasama ang anak ni Pia Panginiban at Christian Suarez Panginiban at Hill Valdemoro. Kasama nila yung mga anak nila sa kotse habang yung labi ni Diane Marie Molinito at kanyang anak ay nasa likod na nakabalot. Dapat papunta silang Baguio pero biglang umikot pabalik, tinambak nila ang katawan ni Diane Marie Molinito at ni John Ismael doon sa Tarlac at sa Bulacan. Sa inisyal na investigasyon, pinaslang ang mag-ina dahil sa interes ng mga suspect sa pera na nagkakahalaga ng 1 milyong piso, 550,000 pesos na down payment at 450,000 pesos na pinagbentahan ng Innova. Nabenta yung 450, ibibigay yung bayad sa Montero. Diba? Para makompleto yung 1.1 million na order nila ng Montero. Eh wala naman talaga yung Montero na darating. Kasi wala namang order. Kumbinsido ang Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police na ang mag-asawa ang utak sa krimen. Ang plano nila, alika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Ayun ang sinabi sa mga bata. Pero along the way, nung night time nila, umikot sila, didispose sila yung mga katawan. Merong, psychopathic criminal tendencies talaga kasi walang konsensya eh. Paano mo madadali yung anak mo sa participation of the crime? Diba? Anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal and sa prosecution of the crime. Doon kami nagulat lahat eh. Pati anak kasama. They were at the scene of the crime. Gayunman, hindi pa rin ligtas sa kaso ang pulis na asawa ng biktima. He's still a person of interest sa kaso to. Mainly because two things eh. Una, pinilit niya makremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes yung clothes na namatay siya. Eh, pulis siya, dapat alam niya yun. Pangalawa, nung interview, parang wala siyang remorse. Imagine mo, anak mo namatay, hindi ka naiiyak, wala kang, parang baliwala sa kanya eh. So, we're digging further into the possible angle na kasali yung asawa niya. Kasama sa mga suspect na hawak ngayon ng pulisya ay ang mag-asawang sina Pia at Christian Panganiban, kapatid nito na si Maribel, tauhan na si Hill Valdemoro at ang asawa ng biktima na si John. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed. Sa ngayon, isinasa ilalim para mga otoridad sa forensic examination ang cellular phone ng biktima upang makita kung sino-sino pa ang huling nakausap nito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.